Ang submarine acquisition project ng Philippine Navy, matutuloy pa nga ba? Ito nga po sa kasalukuyan ang pinakamahal na proyekto ng modernization program ng AFP. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Marami nga po nagtatanong ngayon mga idol kung matutuloy pa nga ba ang acquisition project ng Philippine Navy para sa mga sariling submarines ng Pilipinas. Ito nga po ay dahil hanggang ngayon ay wala pa ring improvement o update patungkol sa acquisition project na ito. Ito nga po sana ang magbuboost sa capabilities ng Philippine Navy, lalo pat ito na lamang ang kulang sa ating bansa. Ang mga kapitbahay nating bansa sa ASEAN ay halos lahat may sariling submarines na. Ngunit ang Pilipinas na isang bansa na napapalibutan ng katubigan ay wala pa ring sarili nitong submarine. Kaya't isang game changer nga po para sa Philippine Navy mga idol kapag nakapagpundar ang Pilipinas ng sarili nitong submarine force. Ang Philippine Navy ay may proyekto para sa acquisition ng maliit na fleet ng diesel-electric attack submarines. Ito nga po mag-aalaw sa serbisyo na i-increase ang combat capability at mag-take advantage sa submarines use ng underwater cover para sa deterrence at surprise attack kontra sa mga mas malalaki at mas capable na mga bansa. Ang makikinabang nga po sa acquisition project na ito ay ang future submarine force ng Philippine Navy kung saan posible silang tumanggap ng 2 units ng submarines. Idagdag pa nga po dito ang submarine basing, submarine training facility, support equipment, training, logistics support at iba pa. Ito nga po mga idol ay parte na ng Horizon 3 phase ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program simula nung i-move ito mula sa second list ng Horizon 2 phase. Ang pondo naman para sa proyektong ito ay in-increase sa 97 billion pesos na original na 75 billion pesos lamang. Ang acquisition mo dito mga idol ay government-to-government process kasamang hindi pa tukoy na bansa. Habang ang pondo naman ay soft loan financing na babayaran ng GAA funds gamit ang AFP Modernization Program Trust Fund. Pinagpipilian ng Philippine Navy ang Naval Group ng France at DSME ng South Korea. Ang top selection nga po dito ay ang Naval Group kung saan ina-offer nilang Scorpion Class Submarine CM2000 Diesel Electric Submarine. Sa kasalukuyan ay nakikipag-usap pa rin ang Pilipinas at nakikipag-negotiate sa Naval Group at sa French government para sa final price, soft loan financing at package inclusions. Bukod pa dito ay meron din nagaganap na discussions kasama ang Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering at ang South Korean government para sa ina-offer nitong Jangbogo Class DSME 1400 PN. Bukod nga po sa South Korea at sa France ay nag-offer din ang ASFAT at ang Turkish government ng kanilang Type 214 submarine. Ngunit kalaunan ay hindi na nga po tumuloy ang Turkish government na makipag-negotiate sa Pilipinas at tanging Naval Group ng France at DSME ng South Korea na lamang ang natitirang option ng Philippine Navy. Pagamat ito na nga lang po ang dalawang opisyal na option ng Philippine Navy, ay meron pang posibleng isang maging option ang Navantia ng Espanya. Dahil kinumpirma nga po ng Espanya mga idol na magsasubmit din sila ng kanilang offer na nakabase naman sa S-80 Plus Isaac Peral Class Ocean Going Submarine. Ang submarine nga pong ito mga idol ay mas malaki at mas malakas kumpara sa mga submarine na ino-offer ng France at ng South Korea. Para sa akin mga idol ay kahit ano na nga po ang pwedeng piliin dito ng Philippine Navy basta't magkaroon ng kauna-unahang submarines ang Pilipinas. Ngunit maganda rin i-review muna ang lahat ng options ng Philippine Navy upang mapili ng ating bansa kung saan nga ba ito mas magbebenepisyo. Sana nga po mga idol ay ma-finalize na ang acquisition project na ito at nang sa ganon ay maumpisa nang gawin ang kauna-unahang submarine ng ating bansa. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!